Pag walang order po na sisiw, walang laman yung ating incubator. So, ganun po ako para maiwasan yung gastos po sa ating manukan. Sa pag-alaga kasi ng sisiw ay hindi po basta-basta. Lalo na po sa pagkain na kailangan talaga i-unlimited. Hindi pwedeng tipirin. Dapat feeds po lahat. So ngayon yung ating mga alagang manok, pabo ay nag-i-enjoy naman po sa panahon ngayon. Yung nandito sa kabila, mga upgraded native chicken, hindi yan mawawala sa ating manukan ngayon. So sa kanila nagbigay din po tayo ng organic po na vitamins, yung ating molasses po. Maganda din po yan painom sa tanghali. Talagang naubos po nila, lalong pagpainit. Yan o, yung mga natumba po na saging, hinati lang po natin at yun yung gawin nilang pang merienda, pampalamig. Maganda kasi yan sa tanghali. So, ito yung kagandahan sa mainit at tambayan. Walang masyadong langaw, walang masyadong ipot. Hindi mabaho yung ating area dahil po sa ipot. Yun nga lang, yung mga damo namamatay talaga. So, unti-unti na po natin in-improve yung ating area dito. Unti-unti natin nilinisan, pinapalaki. Yung sa kabila, doon na natin ilagay yung mga kulungan na hindi ginagamit. May mga manok tayo dito na may sakit. Yung iba gumaling, yung iba hindi. Hindi talaga maiwasan. Pero yan, painom naman natin ng gamot. Ano lang natin, unti-unti na natin pagalingin. Ganito kalaga po ang bahay po sa isang manok po, mga katambayan. So nakikita niyo po, yan dyan. Napapahinga po sila. O ganun po, importante. Paulan man o init, may pasisilungan po sila. Malaga po yung ating pabahay para maprotektahan po sila. May makita tayo ng mga papikit-pikit dito, kunin na po natin. Yan, kung may madilig tayong umuubo, kunin na po natin. Baka sipo na po yan. O yung isa, sigurado may sakit yan. So kukunin po natin yan. Hubag yung mata. So yan, may sipon po yan. Painumin po natin yan mamaya ng gamot. Meron po tayong worms to go katambayan. Since di po natin magagamit ito, hindi natin mabigyan lahat yung ating mga alagang manok na mga 2-3 months old. Ang gagawin po natin dito ay pipinuhin po natin ito, ipulverize po natin at ilagay po sa painuman. Tanghali po ngayon, tamang tama na yung ating mga alagang manok. Sa nakikita nyo po ay hinihingal. So tamang tama painumin po ng malamig po na tubig. At nang mainom niyo po nila yung ating ipopulverize po na worms to go po. So yan katambayan, pulverize na po natin. So nakikita nyo po, nakapisa na po yung ating ibang manok. 5 years ago, nag-upisa po akong mag-alaga po ng heritage chickens po. So yun po yung klase ng manok na wala po tayo noon. Una kasi natin inalagaan ay mga native chicken. So huli na po natin na bili, huli na po natin inalagaan o naka-acquire po ng heritage chickens noong 2019. At sa loob po ng 5 years po sa pag-aalaga ng heritage chickens, dalawa lang po talaga yung problema ko po na napagdaanan dito o pwedeng pagdaanan po. Una po ang kalusugan po talaga. Sa pag-aalaga kasi ng heritage chickens mga katambayan ay hindi po basta-basta. Napakasensitibo po sa sisiw kahit sa mga malalaki. O para po mapanatili po natin yung kanilang kalusugan, lalo na po sa pagpupudyos ng sisiw, dapat talaga ikulong sila. Lagyan ng ilaw, bigyan ng pagkain at saka vitamins, magandang kulungan. Ang heritage chicken kasi hindi naglilimlim, so kailangan po talaga natin ng incubator. Maganda din po na incubator para makapag-produce din po tayo ng quality at mataas na hatching rate po. Kaya importante na meron tayo niyan pag nag-aalaga tayo ng heritage chickens. O di kaya naman po
limlim kung meron tayong mga native o di kaya pabo. Pwede rin po na magpunta po sa isang hatchery para ipa-incubate yung mga itlog. At nabanggit ko nga, yung kalusugan ay pinaka-importante sa pag-aalaga ng heritage chicken kasi nga sa panahon po ng tag-ulan ay napakasensitibo po nila. Kaya may mga diskarte tayo sa pag-aalaga ng heritage chicken sa tag-ulan at sa tag-init. So yan po yung ating alamin talaga, lalo na po sa mga baguhan. Sa panahon po ng tag-ulan, importante talaga na may ilaw palagi. Hindi pwede silang patayan ng ilaw, lalo na sa mga sisiyo na napakasensitibo. Pag nalamigan na po yan, sigurado po babagsak na yung kalusugan, may iba pa mamamatay. O ganun ka-importante ang ilaw po. Kulungan nila napakaganda dapat o maganda dapat na komportable sila, na kung saan pwede silang makapag laro-laro o makapagtakbo-takbo, hindi po masyadong masikip, dapat sakto lang. Ang kalusugan po ng heritage chickens po ang dapat talaga natin pagtugunan kasi dyan nagtitipindi po yung ating kita. Walang bibili po ng mga may sakit po o mahihinang heritage chickens kung mahihina po sila. So dapat sa pag-alaga, may vitamins ka dapat na ibinibigay, lalo na sa sisiyo. Pwede tayong magbigay po ng Intenso Plus, electrolytes po sa kanila. Kung saan po kayo makatipid, yun po yung bilhin nyo po. At sa pag-alaga din po ng heritage chickens, dapat meron din po tayong antibacterial. May sakit man o wala, dapat magbigay po tayo kahit twice a week. Yung ating gamit naman po, yung ating Panamox powder po, meron din pong mga mura naman po na gamot, pwede din po ninyo bilhin, depende sa inyo. So yan po yung mga diskarte para mapanatili yung kalusugan po ng ating mga alagang sisiyo sa pag-produce ng quality na sisiyo. At hindi din po tayo basta-basta nagpapakawala ng sisiyo na hindi rin po maganda yung panahon. Dapat din po sa pag-alaga ng sisiyo, ng manok, ng mga heritage, mas maganda na bigyan natin sila ng ating vaccine o kahit isang vaccine lang po sa kanila, Lasuta plus IV, pagtungtong po ng 14 days old. So yan po yung karaniwan na ibinibigay po ng ating mga kaibigan para makatipid po sa vaccine. May 5 vaccine po kasi pwedeng ibigay, pero pwede talaga na Lasuta plus IV lang pagtungtong ng 14 days old pataas. Sa pag-range po nila, gaya po ng ating mga manok na nasa 2 to 3 months old, dapat talaga ay lulusog bago pakawalan. Kasi may mga time na baka biglang umulan yung ating mga manok po na hindi malulusog, baka maapektuhan pa po. At hindi talaga maiwasan na kahit 3 months old na yung ating mga alaga, may namamatay pa po talaga at mayroon pa po talagang mga natatamaan ng sakit. Hindi yan maiwasan, normal po talaga yan sa heritage chickens. Napakasensitibo po nila. Kaya kung maaari, kung magpakawala talaga tayo ng manok, talagang sabihin natin na talagang may laman, kung maabot na ng 1 kilo, sisigla. Yun dapat nating pakawalan. Yun nga, kailangan talaga ng magandang kulungan din po sa pagpapakawala. Hindi po pwede mag-range po ng mga 2 to 3 months old na walang pasilungan. Mamamatay yung ating manok, unti-unti magkakaroon ng sakit. Lalo na po sa sipon. Kahit nga sa atin dito, nagkakaroon pa rin po ng sipon yung ating mga 2 to 3 months old. At pag nakita tayo, dapat quarantine agad. Hindi pwedeng isama sila, baka mahawa pa po yung iba. Yung pangalawa naman po ang pag-market po ng ating mga alagang heritage. O mga karaniwang nabibenta sa ating mga heritage, yung ating mga sisiyo, fertilized eggs, mga pang-breeders natin. So yung tatlo na yan ang mabilis mabenta sa atin. Pero may mga time o season talaga, gaya po ng panahon ngayon na mahina po tayo sa mga sisiyo. Yung karaniwan na nabibenta sa atin ngayon ay mga RTL o mga pang-breeders na talaga, pang-breeding na. So yan yung mabenta sa atin. O pag nagkataon talaga na wala tayong maibenta na ganun, hindi natin maibenta yung breeder, sisiyo at saka itlog, dumadating sa punto na yung ating mga alagang manok na sobra, ibinibenta po natin yan ng pangkarne. Nabibenta po ko ng nasa 250 per kilo. Yan po yung mga manok na napagpilian na po natin. Pag nagkataon na ganun, bibenta na po talaga ako para maiwasan na din po yung gastos sa patuka. At kahit papano ay kumita din po tayo ng konti. So yan ang isa sa mga diskarte ko po kung walang benta mga malalaki. Sa fertilized eggs naman, kung hindi ako makabenta ng fertilized, ay ibinibenta ko po ng table eggs. So nasa 250 per tray yung ating binta para kahit papano po ay makabawi po tayo sa pagkain po nila. So yan yung isa sa mga diskarte po natin. Sa sisiyo, hindi po ako naglo-load kung walang order. May mga diskarte tayo para at least man lang hindi tayo mabigatan ng gastos. Kahit hindi man malaki yung ating kita, kahit papano ay kumita po tayo sa mga ganong diskarte. So mahirap din po talaga na magbenta ng mga manok din po na hindi quality. Kaya nabanggit ko po ganina yung mga sakit, dapat
sa pagbenta ng ating mga alaga ay quality, para hindi din po tayo mapahiya at hindi din tayo masira. Pag market, importante na maglagay tayo ng mga tarpaulin sa tabing daan, kahit sa ating labas ng bahay, bakuran po natin. Kung nasa gilid po ng daan yung ating bahay, mas maganda din po na mag-display po ng mga manok po natin. Isang marketing strategy din po yan para magpakilala po sa mga dumadaan. Lalo na po pag may mga naghanap, at least makita nila doon na meron kang display, meron kang manok. Halaga po talaga yung tarpaulin sa market ng ating mga alaga po. Yan po yung mga ganapan ng araw mga katambayan, at papasalamat po pala tayo sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe, follow, i-like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si El Tigre, Jeneline Ravara Sanchez from New Zealand. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!